Praise God, tayong lahat ay dumalangin. Mapagpala namin ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo Diyos mabanal, sunang panalangin ng aming mga pastor, malapan ng basbasan po Diyos ang aming pag-aaral ng siyang masalita sa punpong ito. Buksan po lahat ng pag-inigit pangunawa ng mga kapatid namin o Diyos siyang masalita sa hapon pong ito. At ganoon din o Diyos sa iyong abang lingkod. Sa ng akin, wala akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa o Diyos na magkaroon ng karunungan upang mangaral o Diyos ang masalita sa punpong ito. Hallelujah. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Result in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, nais muna ipabot sa ating daklang Diyos ang mataas na kapurihan at pagsamba at pagpapasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang sa ating mga magulang, sa ating daklang Diyos, sa ating beloved Evangelist Wildy Almeida, sa mga beloved children, at sa inyo mga kapatid, magandang hapon sa inyo mga minamahal, Aldia, at mga isa aking mga kasamahan sa aking kapamagawa, subasan ng Diyos, magandang hapon para sa lahat, at ang mataas na kapurihan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, at amin mahal, tayo pong lahat ay pinagpala sapagat tayo po ay narito at patuloy na sinasagawa po natin ang banal na kalooban ng Diyos habang tayo po ay naririto at naghihintay po tayo sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos sa buhay. Praise God. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, mga minamahal, tayo po ay naatasan ng Diyos na pagsikap upang ipagtrabaho po natin ang ating kaligtasan. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, magpilit kayo na pumasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Kaya sa ngayon mga mahal, talagang sa hirap ng buhay ngayon, maaring ang ilan sa atin ay maaring bigyan po nating daan yung ating mga hanap buhay, yung ating mga trabaho, mga minamahal, dahil sa hirap ng buhay sa ngayon, sapagkat tayo po ay ipiktado ngayon sa krisis pang-ekonomiya. Krisis pang-politika, krisis pang-ekonomiya. Yan ngayon ang kinakaharap ng mga tao sa buhay sa ngayon. Amen? Sapagkat walang sinuman hindi maipiktuhan sa nangyayari sa ating paligid. Amen? Imbis na yung pera ng bayan ay dapat yan po ay magamit sa taong bayan, saan po napupunta? Natustusan po natin yung pangsweldo ng mga sundalo. Amen? Sweldo ng mga teacher. Kaya ang lahat ay piktado sapagkat kinakailangan na magtaas ang buwis ng gobyerno para may maisweldo doon sa mga sundalo. Amen? Ibig sabihin, pag nagtaas ang buwis, mga minamahal, lahat ng bilihin tataas na rin yan. Kaya lahat ay maging epektado po lahat. At maaring ang ilan sa atin, mga minamahal, sa halip, napahalagaan po natin ang ating kaligtasan dahil sa hirap ng buhay, maaring uunahin po natin ang ating mga trabaho, ang ating mga hanap buhay. Sapagkat pinagkukulang po tayo sa lahat ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw. Amen? Halimbawa, mayroon po tayong anak na nag-aaral. Wala po tayong pang-matrikula o pang-gastos, natural. Hahanapin muna natin ang ating pangailangan sa buhay, sa halip na unahin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit taas ang sinasabi ng Biblia na kailangan pilitin po natin na pumasok sa makipot na pintuan sapagkat ito lamang ang tanging paraan ng Diyos upang ang tao, mga bigo, ay pagpalain sa lahat ng bagay. Amen? Buksan po natin ang unang talata sa Mateo. Matthew City, 13 hanggang 14. Dito sa Matthew City, 13 hanggang 14,
Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsipasok. 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Maaring ang mga bagay nito isa sa gagamitin ng kaaway upang ang mga tao ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa hirap ng buhay ng tao, maaring ang ilan sa atin ay unti-unting manlamig, unti-unting manglulupaypay dahil sa hirap ng buhay. Ngunit sinabi ng Biblia, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Bakit sinabi ng Biblia na kakaunti lamang ang nakakasumpong noon? Itong kakaunti nito, ito ang mga taong nagsisikap upang ipagtrabaho po nila ang kanilang kaligtasan. Amen? Sapagkat ang sinumang hindi magpahalaga sa kaligtasan, mga minamahal, nasa panganib ang kanyang buhay. Amen? Katulad natin, mga minamahal, sa ngayon mainit tayong Kristiyano, pero sa araw ng bukas, susunod na araw, hindi po natin masasabi na tayo po nanatili sa ating kainitan. Dumarating ang oras at panahon, bunga ng pangailangan na unti-unti tayong manlalamig bilang mga Kristiyano. Kaya ang babala ng Biblia, kinakailangan ang bawat isa maging handa at maging alerto tayong lahat. Sapagkat maaring ang kahirapan na itong kinakaharap po natin, yan ang isa sa gagamitin ng kaaway upang ang mga tao ng Diyos ay mawalay sa Kanya. Amen? Maaring iisipin ng ilan, hindi muna ako maglilingkod sa Diyos. Maghanap buhay muna, unahin ko muna ang aking trabaho dahil sa pangailangan. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat makitid ang pintuan at sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kukunti lamang ang makakasumpong. Sino itong kakaunti nito? Ito yung mga taong nagsisikap na pinagtrabaho ang kaligtasan. Nasa halip na unahin ang hanap buhay, unahin ang trabaho, inuuna ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad natin ngayon, mga minamahal, sa halip na tayo po nandun po tayo sa ating mga hanap buhay, nandun po tayo sa ating mga trabaho, pero inuna natin ang kalooban ng Diyos. Itong tinutukoy ng Biblia na mga nakakasumpong, pero kukunti lamang. Amen? Pero, kaya nga sinabi ng Biblia, sa Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay na Diyos na buhay. Bakit? Pag tayo po'y nahulog, o nawalay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, saan po tayo pupunta? Alam nga namang sa langit po tayo pupunta. Pag nawala tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, natural, wala po tayong ibang pupuntahan pagdating ng araw, kundi ang impyerno. Amen? So ayon ng Diyos yan na tayo po'y mapapahamak. Nais ang ating pinakamamahal na Panginoon, bawat isa sa atin, mga kabigo, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Nais ang ating dakilang Diyos na ang bawat isa sa atin ay pagpalain sa lahat ng bagay. Amen? Yan sabi ng Bible, unahin mo lamang ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung iyong mga hinahanap sa buhay, yung mga pangailangan mo, ay pawang idaragdag na lamang yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang wise na mga Kristiyano. Amen? Ngunit kung unahin po natin yung ating mga kalooban, yung ating sariling paraan sa buhay, mga mahal, wala po tayong magagawa. Amen? Hindi natin kayang harapin ang mga problema, ang mga pagsubok sa buhay na yan kung tayo po ay hiwalay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ating mga kapatiran na mga nawalay, ng mga nabackslide. Iba't ibang klaseng mga paraan ang ginagawa ng kaaway
para pabagsakin ang mga Kristiyano. Nariyan ang kahirapan, nariyan ang katitisuran, nariyan ang mga pangailangan sa buhay upang ang tao ng Diyos ay unti-unting lalayo sa Kanya. Amen? Kaya ang babala ng banal na kasulatan dito sa Hebreo 6:4 hanggang 5, Hebrews 6:4 hanggang 5, kunana. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Amen. Amen. Alam na natin mga kapatid ko, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na ministeryo pong ito ay Diyos na totoo, makapangyarihang Diyos. Kayang-kaya na isuplayan ang ating pangailangan kung unahin lamang natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Amen? Alam na natin mga kapatid ko sapagkat bawat isa sa atin malaw ng panahon na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam na natin kapag ang Diyos ay ating inuna, ang Diyos ay sagana sa pagpapala. Sagana sa kagandahang loob. Lahat ng ating pangailan, kayang-kayang i-provide yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yan napatunayan na natin mga minamahal kung gaano katotoo ang Diyos na ating nakilala sa banal na ministeryo pong ito. At ang bawat isa sa atin nakaranas na ng mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula nang gawin po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, bawat isa sa atin na gumaganap ng tamang pagganap sa kalooban ng Diyos ay pinagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? At tayo po ang siyang nakapatunay noon sa mga himala na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano po tayo pinagaling ng ating mga karamdaman, binagong ating buhay, plus ginawa pa tayo nakapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ano po ba ang sabi ng Biblia sa Pedro 2:20 hanggang 21? 2 Pedro 2:20-21. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala ng Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo ay muling mahahubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Amen. Amen. Delikado. Yan sabi rito. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa, sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubihan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Amen? Kaya ibig sabihin mga kapatid ko, hindi pala mabutit, hindi maganda na tayo po ay gumawa tayo ng sariling paraan sa buhay at yun ang ating gagawin. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, matapos natin makilala ang katotohanan at pagkatapos andun pa tayo sa pagkahawa, sa gawa ng sanglibutan pong ito, ay lalo pang maging masama ang ating buhay. Lalo pang maging masama ang ating kalagayan kaysa nung dati na tayo po ay problemado, hirap na hirap sa buhay, ngunit kung atin pong hindi po natin gagawin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mas lalo pa tayong maging masama ang ating buhay. Amen?
Sapagkat, sabi dito sa 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos ng ibinigay sa kanila, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi ang impyerno ay naghihintay sa tao. Ngunit tayo mga kaibigan, nalalaman po natin na yung ating ginagawa na ito mga milmahal, dito pa tayo pagpalain, na ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating pananatili. Kung paano po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na ministeryo pong ito, at kung paano po tayo binigyan ng mga gampanin ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo ay nais ng Diyos na maging tapat po tayo sa ating mga gampanin bilang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung pagpapatuloy. Habang tayo nakakapit sa kamay ng Diyos, mga milmahal, hindi maaring magtagumpay ang kaaway. Hindi maaring magtagumpay ang diablo, sapagkat tayo po ay nasa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung tayo hiwalay sa Diyos, mga milmahal, wala po tayong magagawa. Nakalabanin po natin ang gawa ng kaaway. Magaring maging talunan po tayo. Ngunit tayo po na mga minsang naliwanagan ng salita ng Diyos, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pagpapatuloy, sakripisyo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para pagdating ng araw, mga kabigo, bawat isa sa atin ay tumanggap ng mga pagpapala na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pang sabi ng Biblia. Dito sa 2 Pedro 3:5 hanggang 7. 2 Pedro 3:5 hanggang 7. Una na. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa nasa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon na inaapawan ng tubig ay napahamak, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng mga ngayon din salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglilipol sa mga taong masama. Amen. Ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan, mga milmahal, yung ating kalagayan sa ngayon at yung kalagayan ng mga unang mga Kristiyanong tinuturuan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay walang pinagkakaiba. Amen? Kung paano po sila pinalalahanan noong araw na mga lingkod ng ating daklang Diyos, ng mga mangaral, mga milmahal, dahil sa kanilang paniniwala na hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, sila po ay napapahamak sa pamagitan ng baha. Amen? Gayon din tayo mga kabay ko, pag hindi po tayo nagpapalaga sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapag hindi po tayo nagpapalaga sa babala ng Diyos, mga kabay ko, wala po tayong pupuntahan, kundi ang kapamakan. Pero ayaw ng Diyos yan. At laging nagpapalaala ang ating daklang Diyos sa bawat isa sa atin, na kinakailangan, mga kabigo, bawat isa sa atin maging maaga po tayo sa ating kaligtasan, sapagkat tayo po ay nasa huli ng araw, huling panahon, upang pagsikapan na ipagtrabaho po natin ang ating mga kaligtasan. Amen? Kaya ito ang kalagayan ng mga unang mga Kristiyano, ang sabi doon, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong isang kalangitan mula na ang unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po nila ito pinahalagahan. Sa halip na ito'y pahalagahan po nila, mga kapatid. Hindi po nila ito binigyang halaga upang paniwalaan ang mga turo na mula sa mga mangaral noong araw. Ano pong nangyari sa kanila? Nung dumating ang trahedya, mga kapatid ko, sila pong lahat ay napapahamak. Sila po ay nalipol sa magitan ng tubig. Ngunit ayaw ng Diyos
ayan ay mangyari sa atin sapagkat tayo pong lahat, mga minamahal, ay pinaghahanda na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito sa Isaiah, nasa pamagitan din ito, ang sanglangitan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Dahil sa kanilang paniwala sa kanilang mga sarili, nasa halip paniwala sa turo at aral mula sa Biblia, mas minabuti po nila ay yung sarili niyang kaparaanan sa buhay ang kailang sinunod. Amen? Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay ningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Amen. Tayo pong lahat ngayon, mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, iningatang matibay upang ilaan sa paghukom. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, may naghihintay na tinatawag na hukuman doon sa ating ginagawang mabuti at masama. Amen. Ngunit alin sa dalawa? Tayong mga taong gumaganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi malayo at nakasigurado po tayo, yung langit at buhay na walang hanggan ay naghihintay sa atin. Ngunit sa mga taong masasama na ayaw tumalima at ayaw sumunod sa turo at aral mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon pong inilaan ng Diyos na tinatawag na hukuman, na kung saan ito po yung hukuman na pantay-pantay ayon sa ating ginagawang mabuti. Amen? Kaya lahat po tayo dadaan sa pagsusulit pagdating ng araw. Pati ng mga kubling bagay, lahat ng yan ay nalalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya darating ang dakilang kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpapasapit siya ng matinding kahatulan dito sa lupa. At ito ang nais ng Diyos na paghandaan po nating lahat. Amen? Sapagkat walang taong makakatakas sa muling paglipol ng ating malaban, maliban ang tao ay magsisi sa kanyang ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Sinabing 2 Korinto 3:10 hanggang 13. 2 Pedro 3. Dito si 2 Pedro 3:10 hanggang 13, kuna na. Tatapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang nagsangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anungang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkaumawain, na darating o ating hinintay ang pinakananasa, ang pagdating ng karawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan ay naniningas at mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Sa 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Amen. Amen. Ito yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil itong lupa nito na ating tinatapakan, mga kapatid ko, ito'y mawawala, mawawasak. Amen. Maging ang langit, mga minamahal, ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ipinangako ng ating dakang Diyos na sa bawat isa sa atin nagsisikap na ipagtrabaho ang kaligtasan. Naglaan siya ng bagong langit para sa ating lahat. Kapag dumating ang karawan ng ating dakang Diyos, doon po tayo ilalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anong ang anyong klaseng pamumuhay ang nararapat sa mga banal na dapat nating ugaliin, mga minamahal? Kinakailangan ng bawat isa sa atin ay masumpungan, malinis
at ginaganap po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para matupad yung sinalita ng Biblia, sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Amen? Diyan tayo mga kapatid ko, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po ay narito, hinihintay po natin yung bagong langit na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga yung iba, kahit nahirapan po sila, kahit walang pamasahe, kahit walang sundo, nagsisikap po silang dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang maging katumbas po nito, maging kapalit po nito, ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya napakapalad po natin mga mahal sa atin na nakakaalam na maaring mangyari sa darating ay pinaghahandaan po natin ito. At habang tayo po ay narito mga mahal, nais ang ating pinakamamahal na Panginoon, lagi nating panatilihin yung ating kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para pagdating ng panahon mga mahal, ay wala po tayong maidahilan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginanap natin ang kalooban ng ating daklang Diyos. Pagdating ng araw, mga mahal, ang lahat ng yan na ating ginawang mabuti sa harapan ng Diyos, doon po tayo gantipalaan ng ating daklang Diyos na buhay. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi dito sa 14, sa huling talata? 2 Pedro 3:14. Kaya nga, mga minamahal niyamang kayo'y nagsisipaghintay na mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na habang tayo naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay masumpungan po tayo sa kapayapaan at walang dungis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo mga kabago ay pinanganak ng Diyos magitan ng pag-ibig. Amen? Masumpungan po tayo na walang dungis. Ibig sabihin, itinakwil na natin yung bagong pagkatao. Itinakwil na natin yung dating buhay na masama. At ngayon, tinatahak po natin yung bagong buhay. Minamahal, yung naayon sa programa ng Diyos, yung naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat napakabuti ang Diyos na ating nakilala sa banal na ministeryo pong ito. Kaya't habang tayo po ay naririto mga mahal, tayo pong lahat ay pinaghanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang lupa nito mga mahal ay mawawala, mapaparam. Ngunit bago mangyari yan, mayroon pong inilaan ang ating daklang Diyos na isang bagong langit na tinatahanan ng katuwiran. At doon po tayo dadalhin lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng takdang araw na yan. At yun ang ating pinaghandaan sa ngayon. Amen? Maaring ang mga problema sa paligid, mga mahal, yung kaguluhan, yung mga gira, mga sakuna, yan na ang isa sa sinyalis na hindi na magtatagal. Paririto ang ating daklang Diyos para tayo kukunin. Sama-sama tayong dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sikapin po natin mga kapatid ko, na tayo pong lahat ay makaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring bawat sa atin maging maingat sapagkat mga kabay ko ay tuso ang kaaway. Maraming paraan ang ating kalaban para tayo pahinain, pabagsakin upang mawala po tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sikapin po natin mga kabay ko na tayo pong lahat ay makaabot sa tamang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ingatan po natin, huwag natin sabihin ngayon, malakas po tayo, bukas malakas tayo, sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, ang buhay ng tao ay wither-wither. Amen? Wither-wither lang sabi nung kuan. Kaya, kinakailangan tayo ay mananatili sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos at minmal dyan po natapos ang ating pag-aaral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Nawa minmal ay naunawaan po natin ang halaga ng ating sakripisyo na ito.
Awitan po natin ang ating daklang Diyos.